Narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Imbes na ifugaw, naging binggit. Banawer Rice Terraces display ng DOT sa NAIA pinuna ng netizens. Pag-unsend ng mensahe dahil hindi agad nakatanggap ng reply, inalmahan online. Netizens dismayado. Jesus is real, huling mensahe ng isang anak bago ito pumanaw. Asong may taas na 3 feet 2 inches sa Amerika, hawak ang record bilang tallest living dog sa buong mundo. At sa trending showbiz balita, Follow Again concert film ng K-pop group 17 mapapanood sa big screen sa August. Sure ako ang lahat ng kwento, viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and a viral show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, Banawer Rice Terraces inilipat sa Benguet? Isang poster o display na nakapaskil sa NAIA Terminal 4 ang nag-viral online matapos umay ng batikos mula sa mga netizen. Nakasulat kasi sa promotional poster na ang Banawer Rice Terraces ay matatagpuan umano sa Benguet. Bagamat tinanggihan ang poster, marami pa rin ang nagpahayag ng pagkadismaya lalo pat materyales ito ng isang ahensya ng gobyerno. Ang buong detalye tunghayan sa report ni Rose Babiera. Isang advertisement poster tampok ang Banawer Rice Terraces na nakadisplay sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 4 ang nag-viral online matapos itong punahin ng mga netizen. Sa isang post kasi ng archaeological professor, ipinunto nito ang pagkakamali sa poster kung saan ang Banawer Rice Terraces ay matatagpuan umano sa Benguet. Pagbibiro ni Professor Stephen Acabado sa kanyang post, hindi raw ito ikatutuwa ng mga taga-Ifugao kung saan talaga matatagpuan ang tanawin. Ang poster na ito ay materyales ng Department of Tourism o DOT para i-promote ang kampanya nitong Love the Philippines. At bagamat madali rin itong natanggal, marami na ang nakakita at nagpahayag ng pagkadismaya, lalo na sa kagawaran. Ang dulog ng mga ito, maging accountable ang kagawaran sa mga impormasyon na kanilang inilalabas sa publiko. Bagamat ang Benguet at Ifugao ay parehong bahagi ng Cordillera Administrative Region o CAR, ang Banawer Rice Terraces ay matatagpuan sa munisipalidad ng Banawe sa probinsya ng Ifugao. Para sa DZRH-TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next viral story, Jesus is real. Marami na tayong narinig na kwento ng pag-asa at pagbangon kung saan nagsilbing sandigan ng tao ang pananampalataya sa Panginoon. Pero ibang uri ng kilabot at pagkamangha ang naramdaman ng mga netizen matapos ideklara ng isang lalaki na totoo ang Diyos ilang sandali bago ito pumanaw. Ang buong revelasyon alamin sa trending report ni Arnold Herrera. Sa mata ng batas, napakahalaga at may bigat ang testimonya ng isang witness sa paniniwalang hindi nagsisinungaling ang tao, lalo na sa oras ng kanyang kamatayan. Patunay riyan ang viral upload ng netizen na si Joel, kung saan makikita ang tatlong napakahalagang salita na bagamat magulo ang pagkakasulat ay nagpakilabot sa mga netizen. Pero ano nga ba ito? Kwento ni Joel. Kasama niya ang kanyang anak na si Jonathan na nakaratay sa ospital nang makita niya itong kumukumpas na parabang may ibang nilalang itong nakikita. At nang abutan niya ito ng ballpen at papel, kahit nanginginig at nangihina ay pinilit nitong magsulat. At ang isinulat nito sa papel, Jesus is real. Ang mas ikinagulat pa nito, na isulat ito ni Jonathan ilang sandali bago magdeklara ng code blue ang mga nurse at tuluyan itong managutan ng hininga. Dagdag pa ng misis ni Joel, nakita raw nito mismo na tila may liwanag na suminag at kamay na humawak sa kanilang anak na nakangiti pa bago ito umangat sa ere. Dahil dito,
Napakwento rin ng netizen na si Marvin sa panahong nagpakita umano sa kanyang panaginip si Jesus na tila isang pahiwatig sa kanyang pinagdaraanan noon. Wala mang makapagpapatunay sa nasabing aparisyon, hindi maikakailang patuloy nitong pinalalakas ang pananampalataya ng mga tao. Si Jonathan ay nagtapos ng Bachelor of Science and Business Management, major in marketing bilang magna cum laude, at kilala sa pagiging madahasalin mula pa noong 5 taong gulang pa lamang ito. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending topic, unsent a message. Ikaw ba ay madalas makatanggap ng mensahe online pero pagbukas mo ay naka-unsend na? O baka naman ikaw tong mabilis mag-remove ng message kapag hindi agad nakatanggap ng reply? Kahit alin man dyan, mahalagang mabasa natin ang post na ito ng isang netizen na naglabas ng saloobin sa kanyang kausap na tila sumama ang loob matapos hindi agad makapag-reply. Ang viral post, maging ang hinaing ng mga netizen, tutukan sa trending report ni Millie Borja. Sa kabila ng pamumuhay natin sa moderno o mundong halos dumedepende na sa teknolohiya, hindi natin pwedeng ipagkait ang buhay na meron ang mga tao sa labas ng online world. Ganyan din ang naging sentimiento ng netizen na may username na Ify Pelletier. Matapos nitong makatanggap ng mensahe mula sa isang Facebook friend, pero pagbukas, lahat ng ito naka-unsend na. Kaya ganun na lamang ang pagkadismaya nito nang itanong niya sa kausap kung ano ang itinanggal na mensahe. At sinabing sa iba na lang ito hihingi ng tulong dahil baka sakaling mag-reply agad. Katwiran ni Ify, dapat na maunawaan ng mga gumagawa nito na lahat ng tao ay abala sa kani-kanilang mga buhay. At lahat ay may kanya-kanyang prioridad, responsibilidad at mga schedule na kailangan gawin. Nanawagan din ito na iwasan ang ganitong gawain kung saan nakokonsensya ang ibang tao dahil lang hindi ito agad nakapag-reply. Dagdag pa nito, huwag ding obligahin ng mga kausap na agad makasagot sa oras na nagpadala ng mensahe. Nilinaw din ni Ify na ang taong nag-message sa kanya ay hindi niya close o wala silang history ng pag-uusap. Umani naman ito ng samot-saring reaksyon mula sa mga netizen na karamihan ay dismayado rin. Ang isang ito, sinabing pwede namang mag-iwan na lang ng mensahe at maghintay sa reply. Meron namang nakapansin na tila may intensyon na panggagaslight ang taong nagtanggal ng kanyang mensahe. Ganito rin ang sentimiento ng ilang netizen. Para naman sa isang taong ito, sana raw ay bumuo muna ng connection ng taong nagpadala ng mensahe bago ito humingi ng tulong, lalo na't ito pala ang unang beses nilang mag-usap. Habang mayroong mga nadismaya, meron ding nakaintindi sa posisyon ng nagtanggal ng message. Ayon sa ilan, kahit gaano raw kabisi ang tao, kung may halaga sa kanya ang kausap niya, gagawa siya ng paraan para maglaan ng oras na makapag-reply. Sinabi naman ng isang ito na wala namang kaso kung hindi makapag-reply agad. Pero sana umano ay masabi sa tao kung busy ito at hindi makakapag-message. Sa kasalukuyan, umabot na sa 42,000 shares ang viral post. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa kwentong record-breaking, Gentle Giant. Isang 3-year-old Great Dane mula Amerika ang binigyang pagkilala ng Guinness World Records. Sa taas kasing 3 feet at 2 inches o average height ng isang 3 taong gulang na bata, nasungkit ito ang record bilang tallest living male dog sa buong mundo. Kilalanin ang asong si Kevin sa trending report ni Rovic Manuel. Meet Kevin, ang 3-year-old Great Dane na may hawak ng titulo bilang tallest living dog sa buong mundo ayon sa Guinness World Records. Ang asong si Kevin ay may taas na 3 feet and 2 inches na siyang average height na ng isang 3 taong gulang na bata. Ang Gentle Giant na ito ay alaga ng mag-asawang Tracy at Roger Wolfe mula Amerika na talaga nga namang certified animal lover. Maliban kasi kay Kevin, mayroon pa itong 3 alagang aso, 4 na pusa, manok, kambing at kabayo. Kamusta naman kaya ang diet ng ganito katangkad na aso?
Ang 3-year-old Great Dane, 6 to 10 cups of food daw ang nilalantakan araw-araw. Pero sa laki ng asong ito, aakalain mo ba na isang vacuum ang kaniyang kinatatakutan? Paglalarawan pa nga ng kaniyang fur mom, isang big baby ang malambing at friendly dog na si Kevin, na favorite activity ang nap time. Ang isa ring Great Dane dog na si Zeus mula naman sa Texas ang huling may hawak ng titulo bilang tallest dog in the world. Ngunit pumanaw ito noong nakaraang taon dahil sa sakit na bone cancer. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa trending showbiz balita, heads up Karats! Relive your favorite moments at Kilig Feels sa nagdaang follow tour ng K-pop group 17. Next month kasi, mapapanood na sa big screen ang concert film nito. Ang imbitasyon ng 13 K-pop stars panoorin sa Showbiz Report na ito. Today, 17. Hello, we are 17! Carrots around the world. Welcome to this special cinema presentation of our 2024 concert at Korea's Seoul World Cup Stadium. Wow. Relive your favorite moments and create new memories with 17 on the big screen. Yan ang imbitasyon ng 13-member K-pop boy group na 17 para sa Karats. Sa August 21 kasi magsisimula ang limited screening ng concert film ng kanilang matagumpay na world tour na pinamagatang 17 Tour Follow Again to Cinemas. Batay sa anunsyo, ilan sa mga pangmalakas ng performance na mapapanood sa big screen ay ang Maestro, Spell at Cheers to Youth. Magunita na buwan ng Enero ginanap ang two-day show ng grupo sa Philippine Sports Stadium sa Bulacan na dinaluhan ng libo-libong fellow Karats. Habang ito lang June, itinalaga bilang UNESCO Goodwill Ambassador for Youth ang 17 na nagdiwang lang ng kanilang 9th anniversary noong Mayo. Isa na namang episode ng mga nag-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayong mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section o kaya naman itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At iyan ang mga kwento sa likod ng mga nag-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show. Assignment po namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin at follow up namin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.